Pagbalik ko sa desk ko, nakita kong wala si Alona doon. Kaya umupo ako sa upuan at ginawa ko na lang ang paperworks ko. Inspector Reyes, tawag sa akin ni Hepe, kaya agad akong tumayo. Ma'am, nasan si Lieutenant Montalban? Tanong niya sa akin. Ay, hindi ko po alam, ma'am. Kagagaling ko lang po kasi ng banyo. Sabihin mo sa kanya na aalis ako at may ha-attendan akong meeting. Baka mamayang 2:00 na ang balik ko. Saad niya sa akin. Sasabihin ko po kay Tenyente. Good, and thanks for the favor. Napangiti niyang saad sa akin. Walang anuman po, ma'am. Sagot ko sa kanya. At umalis na siya kasama ang kanyang sekretary. Maya-maya ay dumating na si Alona at kita ko na naiinis to. Hinarap ka pala ni... Alam ko. Sagot niya at umupo na siya sa kanyang silya. Nakasalubong mo sila? Malamang. Nainis niyang saan. Okay. Ang tanging sagot ko sa kanya at tinuloy ko na ang trabaho ko habang wala lang siyang imik at tumitingin sa kanyang monitor. Maya-maya ay tumunog ang phone ko. Nakita ko na si Lolo Rudy yun. Hello, Lolo, napatawag kayo. Ken, may problema tayo. Ho? Ano pong problema? Pwede bang umuwi ka ngayon sa bahay? Hindi po pwede, Lo eh. Wala po ang hepe namin. At isa pa, kailangan ako rito. Sagot ko sa kanya. Importante lang kasi. Gano'n naman po ka-importante? Maganda kung dito ko nilang sasabihin sa'yo. I'm sorry, Lo, pero susubukan ko mamayang lunch. Pupunta ako dyan. Sige, Apo. Hihintayin kita. Sige, Polo. At binaba niya na ang telepono. Problem? Tanong ni Alona. Wala. May importanteng sasabihin lang ata ang lolo ko sa akin. Ganun ba? Ano naman? Hindi niya sinabi. Uuwi na lang ako sa lunch break ko. Sagot ko sa kanya. Natinignan niya ako ng masama. I know gusto mong sabay tayo, pero kailangan ako sa bahay. Idiot! Sagot lang sa akin ni Alona at muli na siyang tumingin sa kanyang monitor. Sino ba siya, Rudy? Tanong ni Aida. Kaibigan ko nga. Sino nga ang kaibigan? Usisa ni Aida. Tumahimik ka na lang dyan at hayaan mo kong gamutin ang sugat niya. Alam mo, mas mabuti kung tawagan na lang natin si Dominic. Wag na, hindi naman malala ang mga sugat niya. Napatigil na lang sila nang tumunog ang doorbell nila. May tao sa labas. Saad ni Aida. Teka, tulungan mo na muna akong ilipat siya sa loob ng bodega. Ha? Sige na, dali. Saad ni Rudy. Pinagtulungan nilang itayo si Johnny at pinasok nila ito sa loob ng bodega at inhiga sa kama. Sige, ako nang bahala dito. Tignan mo na kung sinong nasa labas. Saad ni Rudy. Sige, sagot naman ni Aida at lumabas na siya. Tinignan ng mabuti ni Rudy si Johnny at pinatagilid niya ito para kunin ang wallet niya. Pero walang wallet sa likod ng kanyang bulsa. Kaya kinapa ni Rudy ang harapang bulsa ng kanyang pantalon. Wala, saad ni Rudy. At maya-maya lang ay bumalik si Aida. Sino yun? Si Lagring, isinoli yung hiniram niyang kaldero. Sagot ni Aida. Sino ba siya, Rudy? Sa totoo lang, Aida, pangalan lang talaga ang alam ko sa kanya. Kumpisal ni Rudy. Ha? Akala ko ba kaibigan mo siya? Gulat na tanong ni Aida sa kanya. Tumingin sa kanya si Rudy at muli siyang tumingin kay Johnny. Nabanggit niya kanina ang NBI. Ano ang ibig sabihin nun? Tanong ni Aida. Hindi ko alam. Narinig nilang umungol si Johnny at dahang-dahang bumuka ang kanyang mga mata at tumingin to sa paligid. Huwag kang gumalaw. Nasa pamamahay ka namin. Ligtas ka rito. Manong? Oo, ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Rudy
na napangiwi naman ang mukha ni Johnny nung gumalaw siya. Loko, sabing wag kang gumalaw eh. Saad ni Aida sa kanya. Aida! Saad naman ni Rudy at natahimik ang kanyang asawa. Okay lang po yun. Saad ni Johnny. Nandahan-dahan siyang bumangon kaya tinulungan siya ni Rudy. Sino ka ba talaga? Yung binanggit mo kanina, ano yun? Tanong ni Rudy sa kanya. Isa po akong NBI agent. Saad ni Johnny. NBI? Tanong ni Aida. Opo, manang. Sagot ni Johnny. Nakatingin lang si Rudy sa kanya. Kaya, Manong, pasensya na po. Saad ni Johnny sa kanya. Aida, iwan mo na muna kami. Saad ni Rudy sa kanyang asawa. Ha? Bakit? Aida, please lang. Iwan mo na muna kami. Saad ni Rudy sa kanya. Kaya wala nang sabing lumabas ng bodega si Aida at sinara ang pinto. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Tumingin si Johnny kay Rudy at ibinaling niyang tingin niya sa pintuan. Undercover agent ako ng NBI on assignment sa grupo ni Eduardo. Panimula niya. 5 taon na akong undercover sa grupo niya at isa lang ang primary objective ng misyon ko. Kwento ni Johnny, sabay tingin niya kay Rudy. Ang hanapan ng ebidensya laban sa grupo niya. Patuloy niya. Anong ebidensyang hinahanap mo? Tanong ni Rudy. Kilala ko si Eduardo. Walang anumang ebidensya kang makukuha laban sa kanya. Dagdag pa nito. Alam po namin, pero nagbabakasakali kami na makahanap kami ng ebidensya. Hindi lang laban sa kanya. Pati na rin sa mismong grupong kinabibilangan niya. May ibang grupo? Oo, hindi lang ang grupo ni Eduardo ang nandito sa bansa. Meron pang mas malaking grupo pa ang nasa likuran niya. Kwento ni Johnny. Maraming agents na namin ang napatay para makuha ang impormasyon na ito. Kaya nung nakakuha na kami ng tamang lead, ako ang pinadala nila. Ano ang lead? Tanong ni Rudy. 5 years ago, may nangyaring gulo sa grupo nila na nanggaling dito sa informant namin tungkol sa pagbuwag ng isang sindikato sa grupo nila. Binalita ng informant namin na may isa sa ulo ng grupo ang tumiwalag, si Amorosa. Saad ni Johnny na ikinagulat ni Rudy. Amorosa? Oo, yun ang pangalan na ibinigay ng informant namin. Kaya kinuha namin tong pagkakataon para pasukin ang grupo nila. Tapos, simula nun ay sunod-sunuran ako sa kanila hanggang sa narating ko ang posisyon kung nasaan ako ngayon. Ang naging isa sa kamay ni Eduardo. Pero, natahimik bigla si Johnny. Pero ano? Trabaho lang talaga, Manong. Hindi ko sinadyang makapatay ng kapwa ko alagad ng batas. Saad ni Johnny na itinabo niya ang mga kamay niya sa muka. Diyos ko! Saad ni Rudy. Alam to ng superior ko at since malaki ang taong hinahabol namin, binaliwala nila ito dahil may information akong naibibigay sa kanila. Ngayon, pumalpak ako dahil sa kahinaan ko. Hindi nagsalita si Rudy. Siya ang dahilan kaya nasa ganitong kondisyon ako. Ay, alam ko ang pinagdadaanan mo. Saad ni Rudy. At umupo siya sa gilid ng kama. Ano na ngayon ang gagawin mo? Tanong ni Rudy sa kanya. Yun nga po ang problema. Dahil hindi ko matawagan ng superior ko. Bakit? Sa 5 taon kong nasa grupo ni Eduardo, marami akong nalalaman, Manong. Ano? Tanong ni Rudy. Hindi lahat ng nakasuot ng NBA badge sa section namin ay matino. Napailing si Rudy. Kaya hindi ko makontak ang superior ko dahil alam kong may nakikinig sa paligid. Saad ni Johnny.
Hindi rin natin alam, baka isa din ang superior mo. Saad ni Rudy na napayok ang ulo ni Johnny. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. May magagawa ka. Saad ni Rudy na tumingin sa kanya si Johnny. Magpahinga ka. Ipaghahanda kita ng bagong damit at pagkain ng asawa ko. Sabay tayo niya. Salamat po, Manong. Wala yon. Isa pa, mabait ka sa akin nung dinukot niyo ko. Kaya bawi lang tayo. Saad ni Rudy na napangiti naman si Johnny sa kanya. Tinawagan ko ang apo ko kung okay lang sa'yo. Isa siyang pulis. Alam ko po, si Kenneth. Ngumiti si Rudy. Oo nga pala, marami ka nga palang alam. Tumango naman si Johnny. Magpahinga ka na muna, Johnny, at kukuha na kita ng bagong damit para makapagpalit ka na. Salamat ulit, Manong. Tumango si Rudy at lumabas na ng bodega. Sir, tinawagan ni Roger si Eduardo. Anong balita? Tanong ng matanda. May masamang balita po. Saad ni Roger na nanginginig pa ang boses niya. Ay, ano? Dismayadong tanong ni Eduardo. Nakarating sa akin ang balita na nakatakas si Johnny. Ha? Paano? Akala ko ba pulido ang trabaho nyo? Sir, ibinangga niya yung kotse sa pader. 2 sa tauhan natin ang napatay. Pero ang 2 kasama niya sa likod, buhay pa po. Silang nagbalita sa akin kanina. Punyeta? Saad ni Eduardo, sabay baba niya ng telepono. Patay tayo. Saad ni Roger sa mga tauhan niya na napangiti lang si Ingrid. Ano ngayon, Roger? Tanong ni Ingrid sa kanya na tinignan siya ng masama ni Roger. Tumahimik ka, punyeta! Saad nito na tumawa lang si Ingrid. May mas masama pang pangalan akong narinig na itinawag sa akin, Roger. Natatawang saad ni Ingrid na bigla siyang sinampal ni Roger. Boss! Tawag ng tauhan niya. Ano? Sigaw naman niya. Ano na pong gagawin natin? Makakatanggap pa ba tayo ng pera galing kay Sir Eduardo? Johnny, punyeta ka? Galit na saad ni Roger. Sabi ko sa'yo pakawalan mo kami. Tumahimik ka! Muling sinampal ni Roger si Ingrid at nagdugo ang labi niya. Alam mong makakarating to kay Eduardo. Banta nito. Wala akong pakialam. Ano, malapit na ba tayo? Naiinis na tanong ni Roger sa driver. Malayo-layo pa, boss. Ihinto mo na muna sa gas station. Utos ni Roger. At nung may nakita silang gas station, pinarada to ng driver sa gilid ng mini-store. At lumabas si Roger. Galit itong tinadyakan ng gulong ng van. Boss, lumabas ang tauhan niyang nakaupo sa harapan. Bumili ka ng maiinom. Utos ni Roger. Sige, boss. At pumasok to sa mini-store. At tumayo sa may pintuan naman ng van si Roger. Natinignan lang siya ni Ingrid. Kailangan kong mahanap si Johnny. Saad ni Roger. At tumingin siya kay Ingrid. Ikaw ang magiging pain ko para lumabas siya. Sabay sakay niya sa van. Boss, eto na po. Inabot ng tauhan niya ang bote ng tubig. Sumakay ka na. May naisip akong paraan para maplansya natin to. Areglado, boss. Natutuwang saad ang tauhan niya at sumakay na ito sa van at umalis na sila. May tinawagan si Roger sa cellphone niya at nung sumagot ito, Pare, may hihingin lang akong pabor sa'yo. Oo, magkakapera ka rito. Saad ni Roger at ngumiti siya. Areglado yan. Sige, kita tayo mamaya. At binaba na nito ang phone niya. Habang nagtatype ng report, naririnig ko ang ingay ni Alona sa kabilang desk. Bakit? Tanong niya nung napansin niyang nakatingin ako sa kanya. Wala. Sagot ko at tinoon ang pansin sa monitor ko. Alam mo, sa tinagal-tagal ko sa presintong to,
Ngayon lang ako nakulong sa desk ko. Ganun ba? Tanong ko. Oo. Teka, nangyari to simula nung naging partner kita. Tinoon niyang sisi sa akin. Sa akin? Paano naging kasalanan ko? Tanong ko sa kanya na tumayo siya at lumapit sa desk ko. Kasi simula nung araw na nakasama kita, 2 gunfight na at ito nang nangyari sa karir ko. Saad niya sa akin. Kasalanan ko ba na gano'n na nangyari sa kasong hawak natin? Oo. Galit niyang sagot na napailing lang ako. Alam mo, kailangan mong bumawi sa akin. Teka, bakit naman? Tanong ko. Gago ka eh. Ikaw ata ang malas sa buhay ko. Galit niyang saad sa akin. Teniente, kalma lang. Saad ni Lieutenant Santos. Tumahimik ka, Victor. Saad ni Alona sa kanya. Naman to. Reyes, hayaan mo na lang yan magtatatalak. Mamaya mawawala din yan. Saad ni Lieutenant Santos. Nabinato siya ng ballpen ni Alona, kaya agad tong umalis. Lokong yun, dagdag malas lang sa araw ko. Saad ni Alona na palakad-lakad sa gilid ko. Teniente. Ano? Nahihilo na kasi ako sa'yo eh. Pwede bang umupo ka na lang? Saad ko sa kanya na tinuro niya ako at tumalikod siya at lumabas. Problema nun, mas okay nga dito sa presinto eh dahil may aircon kesa sa labas, ang init. Saad ko na bigla na lang may dumaan na ballpen sa gilid ng mukha ko. Narinig pala niya ako kaya yumuko ako sa desk ko para makailag sa ibabato niya. Pero umalis na lang siya. Napabuntong hininga ko at tinuloy ko na lang ang paggawa ng report. Hindi ko na napansin pa ang oras dahil abala ako sa paggawa ng report nang tumunog ang phone ko at nakita kong si Lolo Rudy. Lo, napatawag kayo. Uuwi ka ba? Tumingin ako sa orasan at mag-alas 11:30 na pala. Oo nga pala. Sorry, dami ko kasing ginawa eh. Ano, uuwi ka ba? Tanong niya uli sa akin. Oo, uuwi ako dyan, Lo. Sige, sasabihin ko sa lola mo na maghanda ng hapunan. Sige, Lo. Kita tayo dyan mamaya. Sige, mag-ingat ka sa biyahe. Sige po, Lo. At ibinaba ko na ang telepono. At sakto namang bumalik si Alona. Tagal mong nawala ah. Ano naman ngayon? Inis niyang tanong sa akin. Wala lang. Wala naman pala eh. At tumupo na siya sa kanyang upuan at tumarap na sa monitor. Teniente, aalis ako mamaya ah. Doon ako sa bahay ng lolo ko magla-lunch. I don't care. Nagpapaalam lang ako sa superior ko. Shh! I don't care. Saad nito at nagtatype na siya sa keyboard niya. Alright, I'm heading out. Saad ko sa kanya at sinave ko na ang report ko. Kinuha ko sa drawer ang susi ni Pinky. Aalis na ako. Paalam ko kay Alona na hindi niya ako pinansin kaya umalis na lang ako at sumakay na kay Pinky. Dito ka lang, Johnny. Dadalhan ka namin ng pagkain. Saad ni Rudy sa kanya. Maraming salamat po, Manong. Wala yon. Nga pala, uuwi yung apo ko. Gusto kong mag-usap kayo. Sigurado ho ba kayo, Manong? May tiwala ako sa pamilya ko, Johnny. Ang tanging sagot ni Rudy na tumango naman si Johnny. At lumabas na si Rudy sa bodega. Maya-maya lang nakarating na ako ng bahay at binuksan ni Lolo Rudy ang gate. At pansin ko na titig siya sa mukha ko nung dumaan ako sa harapan niya. Anong nangyari sa mukha mo? Gulat niyang tanong sa akin. Wala tolo. Pasa lang. Sinong gumawa sa'yo niyan, ha? Sino? Wala po, Lo. Sabihin mo sa akin, Kenneth. Tumingin ako sa pintuan at nakita ko si Lola Aida na may dalang sandok. Lolo naman eh. Saad ko na pagkalapit ni Lola Aida
Agad akong hinampas ng sandok sa ulo. Akala mo hindi ko napansin yan kanina? Ha? Loko kang bata ka? Saad ni Lola Aida sa akin. Aida, nakita mong may pasana nga sa mukha ang apo mo eh. Hinampas mo pa. Sino bang gumawa sa inyan ha? Sino? Galit na tanong ni Lola sa akin. Hindi na po importante la. Lo, ano ho bang rason bakit niyo ako pinauwi rito? Tanong ko kay Lolo Rudy na nakita ko naman na nagkatinginan sila ni Lola Aida. Sa loob na tayo mag-usap, saad ni Lolo Rudy at pumasok na kami sa loob. Doon ka na muna sa kusina, Aida. Sus, alam ko! Kinis na saad ni Lola Aida. Dito, Ken. At pumunta kami sa bodega. Lo, ano ho bang meron? Humawak siya sa doorknob ng pinto. Huwag kang magulat, apo. May ipapakilala ko sa'yo. Saad niya sa akin. Sabay bukas niya ng pinto. At nakita ko na may taong nakahiga sa kama. Lo, sino ho ba siya? Tanong ko agad sa kanya dahil kita ko na may bandahe siya sa muka at sa iba pang parte ng katawan niya. Siya si Johnny, tauhan ni Eduardo. Pakilala niya na agad kong binunot ang baril ko at tinulak ko ng mahina si Lolo sa gilid. Ken, tawag ni Lolo sa akin nung tinutok ko ang baril ko kay Johnny. Na nakita ko naman na walang reaksyon si Johnny sa ginawa ko, na para bang in-expect niya ang reaksyon ko. Ken, ibaba mo ang baril mo. Saad ni Lolo na dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ibaba mo ang baril mo, apo. Bakit po? Kung tauhan siya ni Eduardo, ibig sabihin, kalaban natin siya. Hindi, apo. Kasapi natin siya. NBI agent siya. Saad ni Lolo na umawak siya sa braso ko. Ibaba mo yan. NBI? Paano? Gulat kong tanong. Tama siya, boy. NBI agent ako. I work as undercover sa grupo ni Eduardo. Saad ni Johnny sa akin. Kaya binaba ko na ang baril ko. Bakit nandito siya? Tanong ko kay Lolo. Dinukot ako ng tauhan ni Eduardo dahil sa ginawa ko. Papatay na sana nila ako, pero nakatakas ako. At isa lang ang alam kong puntahan, ang lolo mo. Kwento ni Johnny sa akin. Magkakilala kayo? Tanong ko kay Lolo Rudy. Mahabang kwento, apo. Sasabihin ko na lang sa'yo mamaya. Makinig ka na muna sa kanya. Saad ni Lolo Rudy sa akin. Kaya kinuha ko ang silya sa gilid at naupo kami ni Lolo Rudy. Isa lang ang misyon ko sa grupo ni Eduardo. Ang makakuha ng malakas na ebidensya laban sa kanya at sa malaking sindikatong nasa likuran niya. Panimula ni Johnny. Pang-5 agent na akong pumasok sa grupo nila. Ang mga naunang 4 sa akin ay napatay dahil na-discover nila ang identity nila. Tapos, 5 taon akong naging undercover sa grupo ni Eduardo. At sa loob ng 5 taon na yon, may nakuha akong mga maliliit na impormasyon na pwede naming magamit laban sa kanya. Pero, putol niya. Pero, hindi daw to sapat. Balita sa akin ng superior ko. Kailangan daw namin ng listahan ng mga transactions, mga shipments at supplies na natatanggap nila. Isang tao lang ang alam kong pwedeng magbigay ng impormasyon na yun. At yun ang taong pinakamalapit kay Eduardo, si Ingrid. Siya ang dahilan kaya tinanggap ko ang assignment na to. At dahil doon, sigurado ako makukuha kong impormasyon na yun. Bakit ka nakakasiguro na may bibigay ito ni Ingrid? Dahil nagkaroon kami ng relasyon nung nasa kolehiyo pa kami. Sagot niya na nagkatinginan kami ni Lolo Rudy. Gusto kong iligtas siya sa kamay ni Eduardo at sa buhay niya ngayon. Alam ni Ingrid na NBI agent ako. Kaya naging madali sa akin na umakyat ang posisyon ko sa grupo dahil sa tulong niya. Nasaan si Ingrid ngayon? Tanong ko. Papunta na siya kay Eduardo.
Tumakas kami para lumayo, iwan ang misyon ko, at mamuhay na kami ng tahimik. Pero natahimik na lang siya bigla. Iiwan mo ang binigay sa'yo ng superior mo? Tanong ko sa kanya. Yun na sana ang balak namin. Gusto na rin niyang makalayo kay Eduardo. Pero nahuli kami ng mga tauhan niya. Kaya ganito ang naging kondisyon ko ngayon. Tumingin ako kay Lolo Rudy at kay Johnny. Anong gusto mong mangyari ngayon? Tanong ko sa kanya. Gusto kong iligtas si Ingrid sa kamay ni Eduardo. Pareho kaming nagulat ni Lolo Rudy sa sinabi niya. Naihibang ka na ba? Tanong ni Lolo. Alam kong mahirap, pero mahal na mahal ko siya, Manong. Hindi madali ang sinasabi mo. Saad ko sa kanya. Isa pa, kung sa gusalin yun siya itatagaw ni Eduardo, malamang mahihirapan kang pumasok doon. Dagdag ko. Alam ko, pero may alam akong daan na pwedeng pasukin ng gusaling yun na hindi nila nalalaman. Hindi tama to, saad ni Lolo Rudy. Hindi nga lo, labag to sa batas. At isa pa, kamatayan lang naghihintay sa'yo doon. Saad ko kay Johnny. Kaya nga nandito ako para hingi ng tulong nyo. Saad niya sa amin na napatayo si Lolo sa sinabi niya. Hindi maaari, hindi ako papayag. Ken, hindi ba may naiimbestigahan kayong kaso? Tanong ni Johnny sa akin. Oo, bakit? Tanong ko. Alam ko kung sinong pumatay sa kanya at pwede kong ituro sa'yo kung nasaan siya. Saad ni Johnny sa akin. Nasa gusaling yun? Tanong ko na tumango ito. Si Roger, siya ang kanang kamay ni Eduardo ngayon. Hindi pa rin sapat yun, Johnny. Kung uhulihin ko si Roger na wala kaming sapat na ebidensya. May ebidensya kang makukuha doon. May itim na librong itinatago si Eduardo sa kanyang opisina. Listahan yun ng mga taong pinatumba niya. Hindi ako papayag sa pinaplano mo, Johnny. Saad ni Lolo sa kanya. Alam kong delikado, pero kung makakatulong to sa atin, handa kong isugal ang buhay ko. Saad ni Johnny sa kanya. Babae lang siya, Johnny, kumpara sa buhay mo. Saad ni Lolo sa kanya. Buhay ko siya, Manong, at mahal na mahal ko si Milagros. Milagros? Yun ang totoong pangalan ni Ingrid. Gumamit lang siya ng alias para itago ang kahapon naming dalawa. So naging girlfriend mo siya nung college pa kayo? Bakit may susugal ang buhay mo para sa kanya? Dahil lang sa pagmamahal mo? Tanong ni Lolo sa kanya. Hindi lang pagmamahal, Manong. May hinahawakang ebidensya si Ingrid na magiging daan para makilala namin kung sinong punong supremo ng sindikato. Napansin kong nagulat si Lolo Rudy. Sinong supremo? Takang tanong ko. Isa lang sa general ng sindikato si Eduardo Apo. May isang taong humahawak sa kanilang lahat. Tumatayong leader ng grupo nila. Yun ay ang punong supremo. Paliwanag ni Lolo sa akin. Kung ganon, importante palang makuha natin si Ingrid kung maimpormasyon siya tungkol sa taong ito. Saad ko, na umiling si Lolo Rudy. Hindi madali ang binabalak niya, Apo. Hindi ganon kabobo si Eduardo para pagkatiwalaan niya si Ingrid ng ganon. Mali ka! Bulalas ni Johnny. Kilala ko si Eduardo. Maingat siyang tao. Pero hindi kay Ingrid. Iba ang dating ni Ingrid kay Eduardo. Paano mo nasabi yan? Tanong ni Lolo sa kanya. Saksi ako sa pagbabago ni Eduardo. Simula nung pumasok ako sa grupo niya, hanggang ngayon, malaki ang pinagbago niya at dahil yun kay Ingrid. Baka hindi ang Eduardong nakilala ko ang sinasabi mo. Saad ni Lolo sa kanya. Maniwala kayo sa akin. Tatanawin ko tong malaking utang na loob sa inyo kung tutulungan niyo ko. Tempting. Saad ko na binatukan ako ni Lolo Rudy.
hindi ka sasama sa kanya. At lalong-lalo na ikaw, Johnny, hindi ka aalis sa pamamahay na to. Paano si Ingrid? Tanong ni Johnny. Magandang pinaplano mo, Johnny. Pero risky. Paano kung walang sinasabi mong libro sa opisina niya? Ano ngayon? Tanong ko. Nandun yun. Nakita ko mismo ang librong yun na nasa safety deposit box niya. Saad ni Johnny. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi bobo si Eduardo para mag-iwan ng ganong malaking ebidensya laban sa kanya nang ganun-ganun lang. Saad ni Lolo sa kanya. Alam kong nandun yun, Manong. Sinabi sa akin ni Ingrid. Nasa ilalim daw ng mesa niya ang safety box niya. Saad ni Johnny na napailing na lang ako at napatingin ako sa oras. Mag-alas 12:15 na pala. Wala na akong oras. Kailangan ko nang bumalik sa presinto. Saad ko. Kumain ka na muna bago ka umalis. Saad ni Lolo sa akin. Ken, tawag ni Johnny sa akin. Alam kong magandang hangad mo para sa babaeng yun, Johnny. At doon sa sinasabi mong ebidensya. Pero hindi ko kayang isugal ang buhay ko para lang doon. Saad ko sa kanya. Pag-isipan mo ng mabuti ang sinabi ko, please. Saad niya na napatingin ako kay Lolo Rudy at umiling siya. Alo, dadalhin ko na lang sa presinto ang tanghalian ko. Doon ko na lang to kakainin. Sige, sasabihin ko sa lola mo. Saad ni Lolo at lumabas na siya ng bodega. Sasamahan kita mamayang gabi. Hopefully tama ang impormasyon mo. Saad ko kay Johnny na nakita kong nabuhayan siya ng loob. Oo, 100% Ken. Good, magpahinga ka ng mabuti. Lalakad tayo mamaya pagtulog na sila. Saad ko, nangumiti siya. Sige, paalam ko at lumabas na ako ng bodega. Eto na po. Iniabot ni Lolo sa akin ng Tupperware. Sige Lo, baka malate na po ako. Paalam ko. Sige po, mag-ingat ka sa biyahe ah. At huwag mong ipagsabi sa iba kung anong meron dito. Saad niya na tumango ako at umalis na ako.